Humingi ng paumanhin si Lakers head coach JJ Redick kay Jackson Hayes matapos itong ibangko noong nakaraang playoffs. Sa naging panayam pagkatapos ng practice, inamin ni Hayes na nagkausap sila ni Redick matapos ang season at bago magsimula ang free agency. Ayon kay Hayes, simpleng sinabi ni Redick ang salitang sorry at ipinaliwanag na iyon ang desisyon ng buong coaching staff noong panahong iyon. Matatandaan na nabangko si Hayes sa ikalawang half ng Game 4 laban sa Wolves at hindi na ginamit sa Game 5, dahilan para maraming mag-isip na tapos na ang kanyang panahon sa Lakers. Pero sa kabila nito, pinili pa rin niyang bumalik sa koponan sa isang one-year deal. Ibinahagi rin ni Hayes na isa sa mga dahilan ng kanyang pagbabalik ay ang magandang samahan niya sa mga kakampi, kabilang na si Luka Doncic, kung saan ay nagiging epektibo silang pick-and-roll duo. Sa preseason, pinakita ni Hayes ang pagiging aktibo sa depensa at sa fast-paced offense ng Lakers. Ngayon, bilang backup center ni DeAndre Ayton, inaasahang makakatulong si Hayes sa pagbibigay lalim sa frontcourt rotation ng koponan. Malinaw na naayos na nila ni Redick ang anumang tensyon at parehong nakatuon sa panibagong simula ngayong season. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa naging paghingi ng tawad ni Coach Redick kay Hayes? Samantala, mukhang may malaking desisyon na naman na haharapin ang Dallas Mavericks. Matapos ma-miss ni Daniel Gafford ang straight 21 games last season dahil sa MCL sprain, malapit na raw itong bumalik sa full action. Pero kahit na matagal siyang hindi nakalaro, pinagkatiwalaan pa rin siya ng Dallas sa pamamagitan ng isang bagong contract extension, senyales na naniniwala pa rin ang team sa kanyang potensyal. Ang problema ngayon, masyado nang siksikan ang frontcourt ng Dallas. Kasama na rito sina Derek Lively, PJ Washington, Dwight Powell at Anthony Davis, puro mga big man na kayang maglaro sa parehong posisyon ni Gafford. Dahil dito, nagsisimula nang lumabas ang mga ulat na posibleng gamitin ng Dallas si Gafford bilang trade asset upang makakuha ng mas kailangan nilang piraso sa perimeter. Isa sa mga posibleng target, Austin Reeves ng Los Angeles Lakers. Kung tutuusin, swak ito para sa parehong panig. Makakakuha ang Mavericks ng versatile guard na kayang maglaro on-ball at off-ball, habang makakakuha naman ang Lakers ng defensive big man na magpapalakas sa kanilang paint protection at rim defense. Habang inaantabayanan pa ng fans ang opisyal na pagbabalik ni Gafford sa court, marami ang naniniwalang posibleng magbago na ang direksyon ng Dallas roster bago pa magsimula ang bagong season. Kung magpapatuloy ang balitang ito, baka hindi na natin makita si Gafford suot ang Mavericks uniform sa susunod na mga buwan. Kayo mga idol, tingin nyo ba magandang hakbang para sa Dallas na i-trade si Daniel Gafford kapalit ni Austin Reeves? Samantala, masusubukan na bukas si Anthony Davis na maglaro bilang nag-iisang superstar ng Dallas Mavericks. Alam naman natin na wala pa si Kyrie Irving dahil sa patuloy nitong pag-recover mula sa injury, kaya sa pagkakataong ito si Davis ang inaasahang magiging sentro ng lahat sa opensa, depensa at leadership sa loob ng court. Bagamat nandyan si D'Angelo Russell na former All-Star, malayo pa rin ito sa kalibre ni na Kyrie Irving at LeBron James na dating mga katuwang ni Davis sa mga nakaraang taon. Kahit may bagong sigla mula sa rookie sensation na si Cooper Flagg, malaking hamon pa rin ito para kay Davis na buhatin ang Dallas sa sarili niyang balikat. Ito na marahil ang unang tunay na pagkakataon para masubok kung kaya pa ni Anthony Davis maging main man katulad ng ginawa niya noong panahon niya sa New Orleans Pelicans bago pa man siya lumipat sa Lakers. Ngunit ngayong siya na ulit ang magiging sentro ng Dallas, dito malalaman kung kaya pa niyang pangunahan ang isang koponan sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. At syempre, hindi mawawala ang tanong ng marami. Tama nga ba ang naging desisyon ng Lakers na ipamigay si Anthony Davis? Lalo na't taon-taon ay tila hindi pa rin siya nakakaiwas sa mga injuries simula nang magkampeon ang Lakers noong NBA bubble season. Bukas, malalaman natin kung kaya bang buhayin ni Anthony Davis ang apoy ng kanyang dating anyo. At patunayan sa lahat na siya pa rin ang dominanteng big man na kayang mamuno sa sarili niyang koponan. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba tama ang naging desisyon ng Lakers na bitawan si Davis?